Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa pong malaking kagalakan at malaking karangalang itong misang ito. Malaking karangalan kasi huling nobinaryo ngayon, huling araw, no? Huling araw. Kaya po, pwedeng batiin ng isa't isa ng Happy Fiesta. Happy Fiesta po. Kahit bisperas na, Happy Fiesta po. Isang malaking kagalakan kasi maraming beses po ako nakapunta dito, pero puro meeting. First time na ako ay magmimisa sa inyong parokya. At naniniwala po ako na ang unang misa sa isang parokya may special blessing. Kaya I'm very happy and very honored to be here tonight. Ang Ebanghelyo po ay nagturo ng magandang turo sa ating. Put it negative. Paanong sayangin ang grasya ng Diyos? Yun po yung turo ngayon. Kasi si Jesus ay nakapunta sa sariling bayan. Excited siya. Sa una, excited pati sila. Ready siya magbuhos ng grasya, ng milagro, ng paghilom, ng paggaling ng lahat. Pero siya ay tinanggihan. Siya po ay tinurn down ng tao. He was rejected. Bakit? May gumawa ng masama? Hindi po. Bakit siya rejected? Dahil kilala. And I think this is a big red flag sa ating warning. Ingat. Ingat kasi ang blessing ng Diyos ay nakabalot sa ordinaryo. Naglagay ng Diyos ng blessing sa iyong kapaligiran. Gamit po yung mga tao na sa paligid mo. If you reject them, dahil, kilala ko yan eh. Anak ka lang. Ano masasabi mo? Anak ka lang. Papunta mo, pauwi na ako. You might be missing a blessing there. Pag sinabi mo sa kapatid, wala kang karapatan magbigay ng opinyon. Panganay ako, bunso ka. You might be throwing away a blessing just because kilala kita. Alam nyo, kapag kilala mo ang isang tao, ang isang lugar, ang isang sitwasyon, maraming beses po nawawala yung appreciation. You start to look at it as very ordinary na hindi mo nakuha kung gaanong kahalaga yung para sa'yo. Sa akin, lagi nangyayari po ito. Pag ako'y nagtatagalog at kilala po ng tao, for example, kanina, nagpa-doktor, first time sa isang doktor, yung secretary nagulat, nagtatagalog. So, nagtatanong siya, ba't po kayo nagtatagalog? Gaano katagal po kayo sa Pilipinas? 30 years. 30 years! Oh my God. And then they always ask this question, why? Sa Pilipinas. At nagulat ako kasi yung why, may kasamang facial expression na parang, yuck! Yung parang may nangaamoy ng tae. Alam mo yung iba, why? Why? For me, to be honest, that's a stupid question. What should ask me is, why not sa Pilipinas? Ako ang pinakamapalad na tao sa balat ng lupa na dito ako na-assign. Ang pinakamagandang bansa na pwedeng mapunta ng isang misyonero ay Pilipinas. I'm so blessed to be here. Yung mga tao very friendly, yung mga tao very religious, yung mga tao ay matulungin, malambing, mapagmahal. Tapos sabihin mo, pero ang init. Subukan mo, yung bayan ko ngayon, 10 minus sa Argentina ngayon. Subukan mo yung lamig na yan. Magpapasalamat ka ng pawis. Ang ganda-ganda. Ang ganda ng Pilipinas. Pero pag nakausap mo ang Pilipino, why? Bakit? Anong pinapansin? Ang traffic, ang corruption, ang bigas na hindi umabot ng 20, yun, mga ganyan. Which is, totoo naman, na nakikita ko rin, may mga negative. But, siguro dahil foreigner po ako, namamangha pa rin sa ganda ng Pilipinas. But maraming Pilipino nagtatanong, why? Yan po yung tanong kay Jesus. Why? Anak ito ni Maria.
Oh, so what? Karpintero siya, so what? Lahat ng sinabi nila walang kabuluhan. But because it was very common, they cancel. And because they turned down a person just dahil kilala kita, they miss a blessing. So rejection, when you reject a person around you, remember this, you are throwing away blessings. May blessings si Lord sa iyo na iabot sa iyo sa kamay ng katulong mo, sa kamay ng asawa mo lasinggero, sa kamay ng biyenang mong maldita, sa kamay ng magulang mong ulyaning. O kasi may mga biyenang maldita, di ba? Mga 99% of them. But gusto ng Panginoon mapalat ka sa pamamagitan nila, you bet. Yes. Ganon din po sa mga kawan. Sabihin mo, yung coordinator namin, kilala ko, kumare ko yan eh. Yung asawa niya, kasabong ng asawa ko. And just because of that, I don't listen. Gets niyo ba ako? Na minsan, dahil karaniwan, you throw it away, yung pala the blessing ay nakabalot doon sa karaniwan. That's what happened sa mga kababayang ni Jesus. Because they looked down at Him, they rejected Him, they missed the blessings. Ang Ebanghelyo ni Mateo, na binasa po natin ngayon, ay nagtapos na si Jesus ay walang gumawang himala. But yung Ebanghelyo ni Marcos, na binasa po natin noong nakaraan Sunday, ay nagsabi na si Jesus ay gumawa ng ilang himala sa mga taong may pananalig sa Kanya. So let's say mga 90% ay tumiklop and miss the blessing, 10% ay nagbukas at gumaling. And that's the choice for you and for me. Can you appreciate people around you? Can you really feel people around you important? Pwede mong iparamdam ang iyong pagmamahal, kalinga sa mga tao sa iyong kapaligiran. Iyon ang hamon. Iyon ang hamon sa ating. Let me finish by sharing my experience. Ako po, may isang kapatid lang, dalawa lang kami, at minsan lang ako'y umuwi sa amin. Hindi ko alam kung lahat ng lalaki ay tulad ko, pero mahirap sa lalaki mag-express ng feeling. Hindi po ako yung, I love you, I love you, I love you, parang nakornihan ako sa mga ganon. Pag uwi sa amin, yung ate ko ay yakap sa akin, parang, hindi ako mahilig. Mag-I love you, mag-yakap all the time. But I love my sister to death. Mahal na mahal ko ang aking kapatid. Pero napansin ko po na I'm not expressing my love. Nito nakaraang taon, umuwi ako sa Argentina, and for the first time, pinag-ipunan ko po ang pambakasyon naming makapatid. For the first time, nagbakasyon kami dalawa lang. Nag-1 week po kami sa Mendoza, a beautiful province in the northwest of Argentina. And umupa ako ng Airbnb, and nag-1 week kami ng kapatid ko. Nagkwentuhan, nagbahagi, naalala mga parents namin na parehas patay, naalala po yung mga alaala nung bata kami. And it was beautiful. It was my way of doing something to express my love. You see, you love the people around you. Walang duda po doon. Kaso lang, minsan kinakancel lang dahil masyadong karaniwan. So ang aking paanyaya ngayon is pahalagahan at ipapakita ang iyong pagmamahal sa mga tao na nasa iyong kapaligiran. Ang dakilang santo na patrono ninyo ay nagsabi
Ora et labora. Dalawa pong ibig sabihin ng ora et labora. Para sa mga monghe, very practical. May isang portion ng araw na sila ay magdarasal, 8 oras ng tulog, 8 oras ng trabaho. So very clear. Put order in their life. But on a spiritual meaning, ang ibig sabihin ng ora et labora is, you pray, but you also do. And that's what I want to challenge you. Yes, you love your family to death. Yes, mahal na mahal mo yung anak mo. But do you express your love? Do you listen to them? Do you sit down with them? Pinapahalagahan yung tao na sa iyong kapaligiran. Iyon po ang aking paanyaya sa inyo. Huwag pong gayahin ang mga kababayang ni Jesus. Dahil sa sobrang tinging karaniwan, blessings passed their way and they were not able to get not even one dahil tiklop. Humingi po tayo ang biyaya na tayo po ay matuto, mapahalaga sa mga biyayang inilagay ng Panginoon sa ating paligid, na sa ganun po, you will be incredibly blessed by the Lord. Kapag ikaw ay naging bukas, pupunuin ng Diyos ang buhay mo ng Kanyang bendisyon. Yun po yung dasal ko para sa inyo at para sa akin sarili. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.